Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Kaso ng Ebola, patuloy na dumarami sa Congo at Uganda. Umabot na sa 321 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo, ayon sa World Health Organization. Naitala rin ang 48 nasawi at 6 na gumaling mula sa sakit. Sa Uganda naman, tumaas na sa 15 ang kumpirmadong kaso matapos madagdagan ng 6 na bagong nahawa. Ayon sa WHO, bumaba ang bilang ng mga pinaghihinalaang kaso matapos mapatunayang hindi Ebola ang daang-daang kaso na isinailalim sa investigasyon. Patuloy namang hinaharap ng mga otoridad ang hamon sa pagtukoy sa Bundibugyo strain ng Ebola na wala pang aprobadong bakuna. Suspect sa recruitment scam, kulong. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Brian Kidzon. Inaresto ng CIDG Benguet at PAOCC ang number 1 regional most wanted person sa Cordillera na suspect sa recruitment scam na kinilala si John. Pagkarating nito mula sa Cambodia. Ayon sa CIDG, nirecruit umano ng suspect at ng 3 kasama nito ang isang biktima mula Benguet noong November 2025. Patungong Cambodia para maging casino dealer na may pangakong sahod na 70,000 pesos. Ngunit sa halip na sa casino, pinilit umano ang biktima na magtrabaho sa isang scam hub para sa mga illegal na online operation. Nakatakas naman ang biktima noong January 11 at humingi ng saklolo sa Philippine Embassy sa Phnom Penh. Nakabalik naman ito sa Pilipinas noong January 23. Nahaharap ang suspect sa kasong Qualified Trafficking in Persons, RA 10364. Nagbubulgar, Brian Kidzon. What a mess! Ito ang panibagong patotsyada ni Senator Lacson kay Senate President Cayetano. Para sa Boses ng Katotohanan Magbabalita, Kim Plagata. Muling binanatan ni Senator Ping Lacson sa Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang social media post ngayong Miyerkules, June 3. Ayon kay Lacson, nakakabahala umano ng isang opisyal na inaasahang mamuno sa sesyon ng Senado ay mas pinipiling magbigay ng mga pahayag sa Facebook kaysa magsalita sa plenaryo, kung saan maaari siyang tanungin o maharap sa interpellation ng kanyang mga kapwa-senador. Ito ay matapos na hindi dumalo ng Senate majority sa mga plenary state sessions na magkasunod na araw noon pang Lunes. Nagbubulgar, Kim Plagata. Investigasyon sa flood control scandal itutuloy na bukas. Para sa Boses na Katotohanan Magbabalita, RJ Atoralde. Naglabas na ang Senate Blue Ribbon Committee ng listahan ng mga inaasahang dadalo para sa gaganaping investigasyon bukas para sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa listahan ng mga inimbitahan ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din dito ang ahensya ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at ang Office of the Ombudsman. Nagbubulgar, RJ Atoralde. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Miguel Banaag. Samahan niyo ako pakinggan ng Boses ng Bayan patungkol sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control project. Masaya naman, at least malaman ako sino yung responsible sa flood control projects na yun. Then, ako personally, hindi ako masaya na under SP Cayetano, i-handle yung investigation ng flood control project. Kasi naman natin ang September ng Senate kung pinasok niyo pinaging Senate President. So ako, hindi ako kontento sa ginagawa nila. I am grateful na patutuloy ng investigation because we need right of governance sana masolusyonan ang investigation na nagbilang na. And in fact, lagi siyang naiiba yung topic kasi sa mga nangyayari sa loob. Mag-focus ko na lang the post before anything else. At yan ang Boses ng Bayan, ako si Miguel Banaag, nagbubulgar. OPM artist at Sleep Alley member na si Ali Pagaduan pumanaw na. Kinumpirma ng alternative rock band na Sleep Alley ang pagpanaw ng kanilang bandmate at kaibigan sa pamamagitan ng isang emosyonal na social media post. Kasabay ng anunsyo, ibinahagi rin ng banda na tuluyan na nilang tatapusin ang kanilang journey bilang Sleep Alley bilang pag-alala at pagpupugay kay Ali. Hindi na ibinunyag ng grupo ang sanhi ng pagpanaw ng singer, ngunit naglaan sila ng isang taus-pusong mensahe para parangalan ang kanyang naging ambag sa banda. Matatanda ang
Ipinangalan umano ang Sleep Alley kay Ali dahilan upang mas maging makabuluhan ang desisyon ng grupo na isara ang kabanatang ito ng kanilang musika. Ilang childhood memories kasama si Nora Honor, ibinahagi ni Matet De Leon. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Sa panayam kay Cara David, ikinwento ng aktres na si Matet De Leon kung paano sila pinalaki ng superstar na si Nora Honor at kung paano nito sinisiguro na may oras pa rin siya sa kanyang mga anak sa kabila ng pagiging abala sa trabaho. When she has time, babawi talaga siya. Ayon sa aktres, mas strikto sa kanya si Nora kumpara sa kanyang mga kapatid at aminado siya na siya ang pinakamakulit at madalas magbigay ng sakit ng ulo sa kanyang ina. Ako yung pinaka sakit talaga ng ulo niya. Inalala rin ni Matet ang isang pagkakataon noong bata pa siya nang mapalo siya ng kanyang ina matapos siya magmura sa paaralan. Sa kabila ng pagiging mahigpit, ibinahagi ni Matet na lagi pa ring sinisikap ng kanyang ina na makabuo ng masasayang alaala kasama ang kanyang mga anak tuwing may pagkakataon. Nagbubulgar, Mabel Beron. Tambak ang Vietnam sa kamay ng Gilas Pilipinas Girls. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Mainit at walang sinayang na oras ang Gilas Pilipinas Girls para sa pagpapakita ng kanilang lakas matapos tambakan ng Vietnam sa score na 93-42 sa pagbubukas ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup SIBA qualifier sa Bacolod City. Mula umpisa hanggang dulo ng laban, kontrolado ng pambansang kupunan ang laro upang maselyuhan ng isang dominanteng panalo sa harap ng kanilang mga kababayan. Naging special day ng tagumpay para kay head coach Sandy Ares Capuchaga na matagumpay na nagsimula ng kanyang panunungkulan matapos maupo bilang bagong mentor ng kupunan noong nakaraang buwan. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Napapadalas na naman ng lakas ng buhos ng ulan, Feli. So, mapapag-usapan na naman ng flood control scandal na yan. Oo nga. So, parang timing na timing yung pangyayari. Totoo yan. Yan. So, napag-uusapan na rin lang naman yung baha-baha na yan. Ngayon natin makikita yung Ay, nako. naging cause nung mga nangyayaring nawawalang budget, di ba? Aray. At napakaganda rin ha. Tuloy na natin yung pag-usapan yan sa sa mga kinauukulan. Kasi nga, ayan, kagaya niyan, konting ulan lang, baha na kaagad tayo. So, this is the time para makita natin kung ano yung mga naging ginawa nila. At saka ito isa ako sa, ichichika ko sa'yo, papatunayan ko kapag okay yung pagkakagawa kasi may nadadaanan ako araw-araw ito araw-araw Okay. na ginawa ng DPWH. Tingnan natin kung ngayon tag-ulan is hindi na bumabaha. Kasi inayos nila nakita ko naman kung paano ayusin. So far, so good, parang pulido naman. Ang magkakaalaman nga kasi, yung buhos talaga ng ulan. So meron mga ganun di ba? Yung mga kalye, makikita mo patag, pero pagka umulan na, makikita mo na may mga siguro. Hindi mo na makita kapag, hindi, totoo di ba? Sa totoo lang din naman na talagang lumiliit talaga ang kalsada pagka umuulan dahil syempre naghahanap ang mga tao ng kung saan pwedeng alternative dumaan yung mga sasakyan. At delikado para sa mga lahat ng motorista, mga naglalakad. Oo, diba? totoo. So yan. Kaya naman. Oo. Tingnan natin kung ano na yung mangyayari dyan. Sana ngayon mabigyan nila ng hustisya, di ba? Ito na yung pagkakataon niyong malinis. Diba? Kung ano man yan. Sige. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Peli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paingayin pa rin ang boses ng bayan.